Kami na ang sagot sa tsinelas ninyong sira. Pero teka, may nakilala kaming iba ang turing sa tsinelas na luma. Ang ginagawa niya ay napakagagandang obra. Yes, gamit ang sirang mga bahagi ng tsinelas na napupulot niya. Marami kaming donasyon dyan sa mga tsinelas na aming pinapalitan. Kung ang inyong lingkod ang tinatawag na reyna ng sapin sa paa, eto na at ako mismo ang kikilati sa gawa ni Mar Perez. Kaya Tsinelas Queen meets Tsinelas King. Bata mula sa Potrero 1 Elementary School, handa na ba kayo? Bata, handa na ba kayo sa bago niyong tsinelas? Handa na ba kayo sa bago niyong tsinelas? Ready, get set, go! 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 20 taon. Hindi lang po yan bilang sa kalendaryo ha, kundi 2 dekada na din po tayong walang pagod na sinusuyod ang bawat sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao para maghatid ng mga bagong tsinelas. Handa kayo sa tsinelas? Handa na ba kayo sa groceries at bagong tsinelas? Handa na ba kayo? Yehey! Mga bago't makukulay na sapin sa paa na simbolo ng kaligtasan, dignidad at bagong pag-asa para sa mga musmos na batang Pinoy na naghihirap at cannot afford makabili ng sapin sa paa. Isa itong calling at misyon na niyakap ng inyong lingkod at ng aming programa, ang Handog Tsinelas Campaign nationwide. Dahil po ito sa mga kwento ng mga kaawa-awang mga bata sa bansa na natututo munang magtiis bago pa man matutong mangarap, nasusugatan, nagpapaltos, nasasaktan dahil marami ang mga walang maayos na tsinelas. Paano ka pa naglalakad sa ganyang klaseng tsinelas? Kinakaladkad mo na lang? Hindi po, tinatali ko po. Tinatali mo. Bakit hindi ka na lang bumili ng bago? Walang pera. Nangyari sa iyong peking Crocs, pasilip nga ng paa? Ayun, ang paa. Presko pag summer. Pero kapag panahon ng tag-ulan, hindi na yata maganda yon. Bakit nagkaganyan ng tsinelas mo? Ha? Nadapa? Possibly. Ang kanyang tsinelas, natuluyan na. Hindi lovely ang tsinelas mo, ha? Pero yung mukha mo, lovely. Sa bawat tsinelas na aking inaabot, may kasamang taimtim na panalangin at mensahe sa aking isip, hindi kayo nag-iisa. Ang mga ngiti sa muka ng bawat bata kapag naiabot ng mga bagong tsinelas, walang katumbas na kaligayahan. Hindi man nito kayang wakasan ang kahirapan ng buong bansa, pero kaya naman itong baguhin ang isang araw sa buhay ng isang bata. At kung minsan, ang iisang araw na yon ang nagiging simula ng bagong buhay para sa mga batang ito. Pag-asa na kanilang inaantay galing sa kanilang tinatawag na Ate Kuring, the Tsinelas Queen. Matagal ko na pong ginagawa ang pamimigay ng tsinelas. Mahigit 20 taon na po itong advokasya. Dahil para sa akin ang tsinelas, dignidad para sa mga bata na cannot afford na makabili ng bago. Ito po ang ginagawa namin. Sa kwadrong ito, ang kwentong buhay ng 8 tao. Medyo may edad na siguro yung mga may-ari ng tsinelas na ito. Bata pa sila nung kinuha namin. Bawat isang tsinelas po na ito, makikita ninyo, butas-butas, sira-sira. Pero kapag sinuot mo, parang meron ka pa ring malinaw na tsinelas na ginagamit kasi hindi nila nakikita yung ilalim. Ang ibig lang sabihin po niyan, talagang para sa bata, importante ang may tsinelas sila. Pero ginagawan po ng paraan, karton, lubid, pati po alambre, ginagamit para lang meron silang masuot. Sa buong Pilipinas po yan. Kaya kinakwadro po namin yan at nilalagay sa iba't ibang mga bahay. Binebenta din po namin para makabili ng mas marami pang tsinelas dahil ito'y paalaala sa advokasya natin na walang hanggan na sana darating ang panahon na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mananatiling nakapaa.
Ang laman ng art ko, kapag sinaling ko na sila dito, lahat ng kwento ng mga taong nakapagsuot ng tsinelas na yan, yung mga naging buhay nila, kung saan sila magpunta is suot nila yun. Kapag hiniwa ko na sila at nilagay ko na dito, kasama na sila sa buong obra ko. Sa lugar kung saan nag-aagawa ng hirap at asenso, marami pa rin tayong kababayan sa Hagonoy, Bulacan ang patuloy na lubog, hindi lang sa tubig baha, kundi sa pag-asang balang araw, makakaahon din sa lunod ng pamumuhay. Isa sa patuloy pa ring kumakapit at inilalaban ng disenteng buhay, ang artist na si Mar Perez. Paggising pa lang sa umaga, kasabay ng pagtimpla ng kape, ang bulong ni Mar sa sarili, "Bro, ikaw nang bahala sa akin." Hudyat na ito para simulan ang kanyang araw. Alam ni Mar, tulad ng marami niyang kababayan, walang kasiguraduhan ang kanilang kabuhayan. Madalas anurin ng baha ang kanilang tahanan. Kaya ang salitang pahinga wala sa kanyang bokabularyo. Kailangan magsipag, dumiskarte at magtiis para umasenso. Sa mapusyaw niyang kapalaran, ang nagiging lakas ng loob niya, ang makulay niyang mga obra na gawa sa mga sira-sirang tsinelas na pinaglumaan. Nung nag-ipon ako ng tsinelas, gawa lang ako ng gawa. Pumupunta ako sa likod bahay, doon ako tumitingin tsinelas, kahit na isa, dalawa, tatlo. Kinukuha ko na kagad yan. Kapag naipon ko na yun at medyo dumami na siya, doon ko na siya isa-isahing nilinisin. Pagkatapos nun, unti-unti ko siyang gugupitin then bibilad sa araw pag natuyo. At kailangan ko ng kulay, doon pa lang ako mag-i-start ulit maghiwa. Yun lang yung ginagawa ko araw-araw. Tulad ng puso at isip ang mga paa ni Mar, wala ring kapaguran sa paghagilap ng mga materyales para sa sisimulang obra. Ang target niya, mga estero sa likod ng bahay, kung saan tinatangay ng mga tubig baha ang mga luma at sira-sirang mga tsinelas. Matyaga siyang namumulot ng mga piraso ng gomang sapin sa paa hanggang makapuno ng isang buslo. Matapos linisin, binibilad niya ito sa araw para matuyo at isa-isa ihuhulma sa iginuhit na larawan sa kanyang canvas. Itong Mona Lisa na mayroong gitara sa likod mo, talagang ginawa mo ito mula sa tsinelas lang na luma lahat. Yes po. Hindi ka bumibili ng bago? Hindi po. Talaga ba? Yes. So, okay. So, saang parte ng tsinelas ang kinukuha mo para dyan? Bale yung pag kinakat ko po, yung loob po yung kinukuha. Yung loob. Kasi hanggang loob may kulay. Opo. Ayun. So, napapakinis mo ng ganon, ano? Sa kwadrado niyang mundo kung kanyang tawagin, halos buong araw ang paggugol niya para sa paglapat ng kulay at disenyo. Kung minsan, hanggang madaling araw siya kung magbuo ng sining. Iba't iba ang sukat, kulay at kahulugan. Naniniwala si Mar, especially ang bawat nilikha niya, dahil ang mga tsinelas na kanyang ginamit ay may sari-sariling kwento mula sa mga taong nagsuot nito. Ang iba inanod ng kapalaran, niluma ng panahon, at pinabayaan ng pagkakataon. Pag nakakakita ka ng tsinelas, ano ang sinisimbolo nito para sa'yo? Mga po, yung tipong mga experience nila sa buhay. Parang kumbaga itong obra na ito, napakaraming kwento ng obra na ito. No? Opo. Totoo yan. Kasi parang ang tsinelas ay dignidad sa kanila eh. Na kahit paano meron silang suot, no? Bawat saya, lungkot, galit at pait na naranasan ni Mar, inilabas niya sa kanyang mga obra maestra. Ang itinuturing niyang catch basin ng kanyang mapanghamong kabataan at kinasapitan. Bata pa lang, hilig na niya ang magkumpuni ng kung ano-ano mula sa basurahan para makabuo ng may makabuluhang bagay. Hilig ko dati is yung mga scrap na napupulot ko din ng mga basura, mga sirang appliances, mga sirang cellphone, basta mga pwedeng ibuting-ting, ganun. Binubuo ko yun na mga tricycle na maliliit na kaya kong paandarin. Libangan lang yun dati, na hindi ko alam na art pala yun. Bukod dyan, pagpipinta rin ang isa sa mga naging medium niya upang ilabas ang kanyang talent.
Sa makukulay na pagpipintang ganito, kahit papaano daw, ay nahahawahan na rin ng buhay na kulay ang madilim niyang mundo. Habang lumalaki, hindi niya maiwasan ng mainggit sa mga batang may bago at makapal na tsinelas, pamaturaw sa larong tumbang preso. Madalas kasi pudpud ang kanyang tsinelas. Simpleng pangarap, isang bagong pares ng sapin sa paa na hindi niya nakuha nung bata pa siya. Ang gusto ko dati is yung Rambo. Uso dati yung parang naglalaro ng tumbang preso, ganun, yun. Yung parang yung gusto ko yung magkaroon tapos yun yung gagamitin ko sa paglalaro. Parang masarap lang siyang pamato kasi makapal siya. Gusto mo magkaroon ng ganun dati. May inggit ba sa loob? Pagka nakakita ka ng mga kalaro na may mga bago yung suot. Sa pamamangka, inilaban ng kanyang ama ang kakarampot na kita para pang suporta sa kanila. Gabundok na labada naman ang tinatanggap ng kanyang ina. 7 silang magkakapatid na dumanas ng hagupit ng kahirapan. Si Mar bilang pangalawa sa magkakapatid, nagpaubaya ng wag nang magkolehiyo. Imbis na ipangmatrikula, inilaan na lang nila ang perang kikitain ng mga magulang para sa araw-araw na gastos. Saka na muna daw ang diploma at pangarap. Siguro kung nakapag-college ako nun, is gusto ko talagang mag-fine arts. Pero life must go on. Ang pagiging malikhain at matyaga sa art ang kanyang nagiging sandalan. Kapos man ang bulsa, umaapaw naman siya sa mga idea. Dahil kaya niyang makabuo ng mga obra mula sa basura. Pero ang mundo ng pagiging alagad ng sining, kinailangan niya munang isantabi para kumita ng pera. 2004, nagsimula siyang maging cook sa isang sizzlingan. Hanggang sa naglakas loob akong mangutang na pampuhunan. Kasi meron akong kinuhang pwesto ng sislingan din ako yung nag-manage. Kaya lang nalugi siya. 2017, nabigyan siya ng oportunidad para pagkakitaan ng tunay na hilig. Naging apprentice siya sa kapatid ng boss niya na gumagawa rin ng mga art. Nung na-stuck na ako dito sa bahay, nag-isip na ako ng ibang medium. Kasi yung painting ko noon is maalat, hindi siya nabibili. Nung may nag-critic sa akin, nasabihan ako ng buntot ka lang. Pero nang magpandemya, sa hirap ng buhay, dito siya gumamit ng ibang medium, ang mga lumang tsinelas, hanggang maging viral siya sa Facebook. Nagkaroon siya ng iba't ibang kliyente. Ang talento, naging kabuhayan. Nakabenta na siya ng kanyang mga artwork, depende sa sukat. Ang isang kwadro naglalaro sa halagang 7,000 pesos hanggang 15,000 pesos, depende sa laki. Dahil sa art, umangat kahit papaano ang buhay ni Mar. Simple man, pero proud. Nakabili na siya ng ref, mga sapatos, at mga bagong damit. Dati kasi, yung mga damit ko talagang luma eh. Pinag-aaral ko yung kapatid ko nun, mula high school hanggang college. Ito rin ang nakatulong sa kanya noong 2024 nang maospital ang kanyang nanay. So, yung pinakamabigat sa akin yung nagkasakit yung nanay ko na nasugatan sa paa, then diabetic, tapos hanggang sa lumala. Hindi ko alam kung paano ko siya susolusyonan. Then parang saan ako kukuha ng panggagastos o pang-ospital. So Mar, gusto mong magkaroon ng sariling exhibit na talagang one-man show. Yes po ma'am, pinangarap ko din po ngayon yun na magkaroon ng solo exhibit. Ano pa ang gusto mong maabot? Yung studio ko po ngayon, parang gusto ko pang lumaki. Pero teka, kung inaakala nyo na nakalimutan ko ang munting pangarap ni Mar, naku, eto na yun. And speaking of tsinelas, dahil nakilala na ni Tsinelas King, si Tsinelas Queen, ay ito naman ang pamana namin sa iyo, okay? Ngayong nakilala ka na rin online, diba? So ipagpapatuloy mo pa rin ang paggawa ng mga obra.
Galing sa tsinelas? Gusto ko na siyang gawin pang lifetime. Kasi dito na rin po ako kumukuha ng mga panggastos. Sa maliit na studio na ito, ginagawa ni Mar ang magic. Naniniwala kami balang araw lalaki ang lugar na ito at gaganda pa dahil sa taglay niyang kahusayan. Kasama niya ang Rated Corina na full force ang suporta. Puno ng pag-asa si Mar na isang araw. Makikilala siya bilang world-class Pinoy artist. Pero ngayon, abala rin si Mar sa pagtuturo ng kanyang kaalaman sa mga bata. Hindi siya maramot, ibahagi ang kanyang talent para mas marami ang maengganyo. Recycle the waste and make it one of the best. Yan daw ang motto niya. Ano naman ang gusto mong legasiya o yung maaalala ng tao tungkol sa'yo? Siguro ito na po yun. Yung nakilala po ako dito sa tsinelas kung paano ko siya gawing art. Sa mundo nating unti-unti nang kumukupas ang kulay, kaya pa nating gawing mas matingkad ang kulay ng kabutihan, pag-asa at kaligayahan. Ngiti ng mga bata ang solusyon dyan. Simpleng tsinelas pero napakalaki ng impact. Tsinelas sa mga nakayapak, obrang tsinelas para tumatak. Yan ang misyong back-to-back namin sa lahat. Ang inyong tsinelas king and queen.